Ako si Jomar, 15 years old. Nakatira sa probinsya. Yung mga bahay sa aming lugar ay layo-layo pa. Wala pang kuryente nung araw. Tanging gasera lamang ang aming gamit tuwing gabi. Madalas ako noon mapag-utusan ng aking nanay na bumili sa tindahan. Yung tindahan sa amin ay yun lang yung nag-iisang tindahan sa amin. May kalayuan din. Dahil nga sa hirap ng aming buhay, madalas nangungutang kami sa tindahan na iyon. Nasa palayan ako noon, nagbubunot ng damo, 12:00 ng tanghali, nang biglang may isang matanda ang papalapit sa akin. Maya-maya pa, nasa likuran ko na siya. Si Mang Rubin pala. Yung bahay nila malapit lang sa amin. Bali 3 bahay bago makarating sa kanila. Kilala si Mang Rubin bilang isang masungit. Nakatitig lang si Mang Rubin sa akin habang ako ay nagdadamo sa gitna ng palayan. Nasa likuran ko siya. Maya-maya, biglang umalis na lang ito. Medyo nahimasmasan ako. Nawala ang kaba ko. Akala ko, sasaktan ako. Kinagabihan, nakahiga ako sa aking kama. Yung kama ko, malapit sa bintana. Pinagmamasdan ko ang kabilugan ng buwan. Nang biglang, isang tao ang biglang dumungaw sa bintana. Tiningnan kong mabuti. Si Mang Rubin pala. Nakatitig na naman ito sa akin. Dahil sa takot, dali-dali kong tinawag ang mama ko. Ngunit paglingon ko sa bintana, wala na si Mang Rubin. Sakto namang papasok sa kwarto si mama. Kinaumagahan, inutusan ako ng mama ko na pumunta sa palengke upang mamili ng pangsahog. Katatapos ko lang mamili nang may napansin akong mga nagkukumpulang mga tao. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ko ito. Nagulat ako sa aking nakita. Isang wala ng buhay ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Hindi ko na inalam pa ang nangyari at dali-dali akong umuwi sa bahay. Pagkadating ko sa bahay ay agad ko itong ibinalita sa aking inay. Nabigla din ang aking nanay sa kwento ko. Kinagabihan, habang kami kumakain, napansin ko na may kumakaluskos sa bubong namin. Ang lakas ng kaluskos. Kinuha ni inay ang gasera upang tingnan sa labas kung sino ang nasa bubong namin. Napasigaw si inay sa kanyang nakita. Isang itim na tao ang nakita ni inay sa bubong. Nang makita siya nito, ay agad itong tumalon pababa. At ako naman ay nasa loob lang, nanginginig sa takot. Papalabas na sana ako nang biglang sinigawan ako ng aking ina. Manatili daw ako sa loob. Ngunit sa bintana ko, nakita ko si Mang Rubin. Tumatakbo ito papalayo. Nang gabi ding iyon, hindi na ako makatulog. Iniisip ko na baka si Mang Rubin ang nasa bubungan namin. Nakahiga lang ako sa kama habang nakatanaw sa labas. Kinaumagahan, pagbangon ko sa kama, sumilip ako sa bintana. Yung mga kapitbahay namin, pati si inay, ay nag-uusap. Paikot sila sa isang kanto. Malapit lang din sa bahay namin. Pagbilik na inay sa loob ng bahay, agad na ikwento sa akin ang kanilang pinag-uusapan. Kumakabog na naman yung dibdib ko habang nagkakwento si inay. Isa na namang wala ng buhay ang nagtagpuan at nakita ng mga residente sa gilid ng isang talahiban. Mas lalo pa akong natakot nang mabalitaan kong kababata ko yung pinatay. Yung bahay ng kababata ko ay 2 bahay lang bago makarating sa kanila, kung saan nung gabi ding iyon nakita ko si Mang Rubin sa bintana papunta kung saan ang bahay ng kababata ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pumunta ako ng barangay kasama ng aking ina upang magreklamo. Ipapablatter namin si Mang Rubin bilang isang suspect sa mga nangyayaring kababalagan sa lugar namin.
Agad namang inaksyonan ni Kapitan ang reklamo namin. Nang araw ding iyon agad may ipinadalang 2 tanod papunta sa bahay ni Mang Ruben. Ngunit nang makarating na ang 2 tanod sa bahay ni Mang Ruben, ibang pamilyang nakatira. Ayon sa kanila, mahigit 3 buwan na silang nakatira sa bahay na iyon. Ibinenta daw sa kanila ni Mang Ruben dahil may malubhang karamdaman nitong iniinda. Kinailangan daw nilang lumipat sa Maynila upang magpagamot. Nakaupo ko sa kubo namin habang nag-iisip ng malalim. May gumugulo sa isipan ko. Sino yung gumagambala sa amin na kamukha ni Mang Ruben? Kinagabihan, nagising ako ng hating gabi. Lumabas ako ng bahay upang umihi. Habang umiihi, paglingon ko sa likod, si Mang Ruben, nag-anyong aswang ang nakatayo sa likuran ko. Agad akong kinalmot ng kanyang matatalim na kuko sa dibdib. Buti na lang at hindi malalim ang pagkakalmot niya. Napahiga ako sa lakas ng aswang. Susungguban na sana ako ng aswang nang biglang isang malakas na baril ang umilangaw-ngaw. Natamaan ng tanod ang aswang sa balikat. Hahabulin na sana nila ang aswang, ngunit hindi na nila ito nakita pa dahil sa bilis nito. Agad akong dinala sa ospital sa bayan. Buti na lang at hindi ako napuruhan ng aswang na iyon. May natuklasan ng aking ina. Si Mang Ruben daw ay 1 buwan na palang patay at doon na inilibing sa Maynila ang kanyang mga labi. Ako ay nakahiga sa hospital habang nag-iisip sino yung aswang na gumagaya sa mukha ni Mang Ruben. Pagkalabas ko ng hospital, hindi na ako nagpasundo sa aking ina dahil pagod na rin iyon. Tinulungan na lang ako ng isang nurse. Nakaupo ako sa isang wheelchair habang tinutulak ng nurse. Sa una, parang normal lang ang pangyayari. Pero may napansin akong kakaiba. Hindi ako makalingon sa likod ko dahil masakit pa ang katawan ko. Napansin ko ang kanyang kamay na kulubot na ito. Nagtataka ako kasi mukha namang dalagita yung nurse na tumulong sa akin kanina. Pinilit kong lingunin yung nurse na tumutulak sa akin. Nagulantang ako sa aking nakita. Si Mang Ruben. Nakangisi ito. Namumula ang kanyang mga mata. Dali-dali niya akong ipinasok sa isang lumang van. Nagpupumiglas ako sa loob. Maya-maya pa, may isang usok na puti ang lumabas sa makabilang gilid ng bintana. Maya-maya pa, bumukas yung bintana. Si Mang Ruben, nag-iiba ng anyo. Kinopya niya ang inay ko. Kuwang-kuwang itsura nito. Nakangiti sa akin hanggang sa nahimatay ako.